At ito, usapan natin ha. Alright, mga kabsat, pag-usapan natin itong bagong post ni Senator Trillanes, mga kabsat, no? Kaugnay ito sa mga Maleta Boys, mga kabsat. Yung apat, especially yung apat na binabanggit kahapon ng GMA, na pinalabas na rin natin, mga kabsat. So, pag-usapan natin ito. Sabi ni Senator Trillanes, mga kabsat, kaugnay sa report ng GMA News na pag-recant ng apat na ex-soldiers ng kanilang mga naunang affidavit at aligasyon laban sa akin kay Trillanes, sa ICC at sa iba pang mga personalidad, sinabihan ko ng aking abogado na iatras. Wow! Ayun, no? Nabawasan ng sakit. Iatras na ang mga kaso na isinampa ko laban sa kanilang apat lang. Bilang dating sundalo, nagsisipatya ako sa pinagdadaanan nila dahil sa kawalan ng kabuhayan ay pinagsasamantalaan sila ng mga taong madilim na layunin politikal. Madilim talaga! Parang si Andilim! Kasi nakapikit si Andilim. Diyos ko po, Lord Rudy. Sana ay may natutunan silang mabigat na leksyon sa mga pangyayaring ito. Umaasa rin ako na maliliwanagan din ang iba pang ex-soldiers na hanggang ngayon ay nililinlang pa rin. Sino? Sino ba nanlilinlang dyan? Attorney Jesus Palsis. Trillanes outplayed the DDS again. I'm guessing one of the reasons why some Maleta Boys crack under pressure to recant is because of the recent DOJ resolution resolving Trillanes' complaint, where Waupan was charged with perjury and all 18 Maleta Boys were charged with cyber libel before the court. And the reason Trillanes withdrawing is because of he achieved his purpose and reached a modus vivendi with a Maleta Boys. Nakapaw, Maleta Boys, some of who are actual ex-Marines, sympathizes with. More than that, though, the Maleta Boys have realized wala silang protector or backer because patong-patong na ang cases against them actually materialized. Paano pa naman kasi mga kabsat? Ang kaso nila, Luzon, Visayas, Mindanao, anak ng kamote, di ba? Magkakato ka ba sa tawi-tawi? Kinasuhan ka ni Kung Hun, di ba? Si Zia, kasuhan ka punta ng tawi-tawi, tapos pupunta ka ng Iloilo na kaso ni Congressman Garin. Tapos yung nagkaso pa sa Bicol. Putragis, halos araw-araw pa travel ka lang para sa kaso mo. Ilan yung kaso nila? More than, kung di ako nagkakamali, 10 to 15 yung kaso nila. Paano? Ilang congressman yung nagkaso sa kanila? Yan ang problema sa inyo eh. Nasilaw kasi kayo sa, umamin naman sila eh. Di ba? Nasilaw sila na nagkaroon ng alok-alok dyan. Inalokan sila ng 2 months, sorry, not 2 months, 2 years. 2 taon silang pinangakuan na walang problemahin. Ay ngayon, kaliwat kanan ng problema sa dami ng ginawit nila dyan. Nakapaw. Yan. Paano ba yan? Tapos yung gagamitin ng ombudsman, yung apat, yung tatlo sa apat na yan, kasama sa ombudsman, na pinupush nila kay Romualdez. Ay, Diyos ko Lord, ano kayo ngayon? Kaya ngayon, alak kailan ka mo, Diyos ko Lord Rudy. Sasakit na naman ang ulo ng mga garapata dito. Diyos ko, shout out, Jose. Cora Vidal, shout out. Smooth Jazz, shout out. TGR, 20K, 2K, 26, shout out. Sa mga bagong pasok, shout out. Guys, 300 plus tayo ngayon. Baka naman. Like and subscribe naman tayo dyan, ma'am. Malakas pa rin ako doon. Kakakancel lang ni Mayor Magalong yung klase ng college. Pinapasok pa kami kaninang umaga. Tapos papauwiin kami ng alauna. So, ito, mag-live na lang tayo. Diyos ko po, Rudy. Siya. Ibang klase si Trillanes. Pinatawad yung 4 na ex-Marines. Pinatawad. So, mukhang kung 15 yung kaso nila, yung iba, magiging 14 na lang. Kaso may kaso pa din yung 4. Kasi ang dami. Si Dilima, si Chua, si Ridon,
si Kong Hun, si Garin, sino pa ba? Si Dilima. Lahat ng mga dinawit nila, Putragis. Pati si Father Flavio. Lahat sila may kaso dun. Kaya problemado sila. Kung saan pa magkakaroon ng hearing yung mga kaso nila. Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang Tawi-Tawi. Gagastos sila. Wala na silang pambayad. Yung pangakong 2 years na, paano? Nakakulong yung financer. Nakakulong na. O sino magpipinance? Nakakulong na. Tapos ang maliligayang araw, Diyos ko Lord Rudy. O siya, pakinggan natin si Alfred. Alfred, bayaran muna ha. Alfred, tulog na si Captain Alfred. Hello guys, at nandito. Hello guys, at nandito na naman tayo at ito pag-usapan natin ha. Merong ipinost si Senator Trillanes. Sentry ngayon no, at ito ang ating pag-uusapan. Okay? Sige, basahin muna natin bago natin i-discuss. So, sabi niya rito, kaugnay sa report ng GMA News ng dito na naman tayo at ito pag-usapan natin ha. Merong ipinost si Sentry ngayon no, at ito ang ating pag-uusapan. Okay? Sige, basahin muna natin bago natin i-discuss. So, sabi niya rito, kaugnay sa report ng GMA News ng pag-recant ng 4 na ex-soldiers ng kanilang mga naunang affidavits at allegations laban sa akin, sa ICC at sa ibang mga personalidad. Sinabihan ko na ang aking abogado na iatras na ang mga kaso na isinampa ko laban sa kanilang 4. Bilang dating sundalo, nagsisimpatya ako sa pinagdadaanan nila na dahil sa kawalan ng kabuhayan ay pinagsamantalan sila ng mga taong may madilim na layuning politikal. Totoo naman yun. Sana ay may natutunan silang mabigat na leksyon sa mga pangyayaring ito. Umaasa rin ako na maliliwanagan din ang iba pang ex-soldiers na hanggang ngayon ay nililinlang pa din. O, di ba ga? Guys, kung natatandaan niyo dun sa kinontent ko kaninang umaga rito, no? Pagkagising ko, sinabi ko na sana kung sakali lang, no? Dito sa 4 na ito, at posible nga na baka may mag-aatras na. Iaatras ang kaso laban sa mga ito, no? Sapagkat sabi ko nga rin, kung tutuusin itong mga ito, talagang nabiktima rin at yun nga, medyo nabulag, no? Ngayon, tama yung sinabi ni Sentry. Ito ay mga nabiktima rin at sinamantala ang kanilang pagkawalang trabaho. Kaya lang, syempre, nagkasala pa rin sila. Pero, ganun pa man, ayan na nga. Ito ang isa sa patunay na mukhang nagkatugma na naman kami ni Sentry. O, di ba? Inatras ni Sentry yung kaso niya laban sa 4 na ito, which is good job naman, no? At sana itong 4 na ito ay tumistigo rin laban dito sa mga may pasimuno at ibulgar na niya ang mga nila ang totoong nangyari. Bagamat sinabi na nila sa kanilang sinumpaang salaysay sa affidavit nila, sa pagrecant nila, na talagang may pakanan nito ay sila Mike Diferensya at sila Baluga, no? May mga pangakong hindi tinupad, pera-pera lang talaga. Okay, kaya lang guys, ito ang problema, no? Nitong 4 at ng iba pa, syempre si Sentry pa lang yung nag-atras. Meron pa silang mga kaso sa iba like Congressman Laila de Lima, kay Father Flavio, meron pa sila rito kay Chu, meron pa rito sa Malawi kay Congressman Ajong, meron pa rito kay ano pa kanito? Konghun. Congressman Konghun, meron pa kay Barbers. Ay, pati Barbers pala. Madami pa no? So, ayun. So problema talaga ito nila, pero ganun talaga kailangan nilang harapin niya. Malay mo at maawa naman sa kanila basta magsabi nila sila ng totoo at maawa itong iba at iatras. Para sa ganun, tulad ng sinabi ko, ang matira na lang diyan ay si Baluga. Pero si Baluga hindi dapat patawarin niyan si Atty. Baluga, no? Talagang dapat kasuhan niya ng marami pang mga kaso, perjury, itong siyempre pagsisinungaling yan. At tapos dapat madisbar yung hinayupak na yan. 'Di ba? Pero eto guys, so yan so kudos sa iyo Sentry, talagang ikaw ay may malambot na puso, no, sapagkat itong 4 na ex-Marines na, tatawagin ko yung 4 yung 4 bilang respeto rin naman na dati sila naging Marines, no. Talaga lang tinatawag ko silang Baluga dahil busabos dahil talagang pera-perang nilakan nila, no. Pero syempre ngayon nag-recant sila, kahit papaano bigyan na rin natin ng maawa rin tayo, no, dahil talagang itong mga ito ay talagang nawalan ng trabaho. Pero
tulad nga ng sinabi ko, ganun talaga, ang lahat ng kasalanan ay may consequence. Bagamat pinatawad kayo ni Sentre, yung iba, ipanalangin ninyo, napatawarin din kayo, ano? Pero dapat ay maging testigo kayo laban dito sa mga tao na nanggamit sa inyo. Talaga, lalo na rito itong sila Atty. Baluga na yan. So, kudo sa'yo, Sentre, maraming salamat. Pero ito ba ang isa natin pag-uusapan, ano? Bago ako matulog, no? Guys, ngayon ang tanong ko sapagkat na sinabi Wait lang. nila na itong sa ombudsman, pinilit din silang papirmahin dito sa mga affidavit na magdidiin naman dito kila Kong Martin, ano? So pinilit rin sila. So ibig sabihin, sablay ang ombudsman rito, no? Ombudsman Boying, medyo sablay ka rito, ha? Bagamat totoo, marami ka namang ginagawa, marami kang sinasampang demanda, which is tama lang 'yan. Natutuwa sa iyo ang tao bayan, pero sa bagay na ito, mukhang sablay ka. Kaya ang payo lang namin sa iyo, kung Ombudsman Boying, kung makikinig ka, wag mo lang ipilit. Wag mo lang ipilit yung kay Kong Martin kung wala ka naman talagang ebidensya. Tanggapin nyo na lang ang katotohanan na wala kayong ebidensya laban kay Kong Martin at wag na kayong gumawa ng kwento, wag na kayong magpilit. Unahin mo na lang muna yung mga nandyan na sa iyo. Ang daming nakapending sa iyo Kagaya ng ang kaso nitong si Sabit Sipon na napakatagal na. Last year pa yan, pag hindi ako nagkakamali, September o October, anyari na ron. Ano yan, nakapark? Hey, Nakapark ba yan? Diba? Pangalawa, yung kay Inday Sayad na isinampa rin sa kanila na plunder cases at graft, malversation. Ano na nangyari? Kay Inday Sayad at yung 15. Diba? Hanggang ngayon, hindi pa namin alam kung ano talaga ang sitwasyon nito. Yung mga ibang mga engineers, ang dami pang pending na pwede nyong asikasuhin dyan, di ba? At ako sa'yo, mag-focus ka dito sa mag-ina. Fokusan mo itong si Lipiste Libintador at bantayan ninyo. Sapagkat si Lipiste Libintador ay nag-e-explore na sa France para kumuha ng asylum. Agoy! Kaya yan ay sa France nasa France ngayon yan at nasa Europe dahil naghahanap na sila ng asylum. Nagpaplano na sila. Iisa sila ng lawyer na kinukuha, yung nag-asikaso nung asylum nitong si Binibini Baklang Hari. Yun din ang nag-asikaso ng kay Inday Sayad. So tingnan yung mabuti, Tingnan yung mabuti at bantayan ng mga ito sapagkat talagang may planong tumakas ang mag-ina. Okay? May plano dahil takot na takot sa kaso. Higit na ang pinakatakot rito ay itong si Loren, si Mother Solar, dahil first time niyang makasuhan kung sakali. First time niyang makakasuhan kung sakali, plunder pa at walang piyansa. So, yung takot, Ombudsman Boying, totoo, marami nang natatakot na mga politiko ngayon at natutuluyan sila. Kaya lang, yung kay Kong Martin mo, kung wala ka namang ebidensya, tigilan mo na yan, mag-focus ka na lang sa iba. At itong intindihin yung mga nakapending sa yung mga kaso, ang dami pa niyan Marami sila. Diba, yung mas mahalaga, si Sabit Sipon, may yung kaso ng plunder, bigyan mo naman ng katarungan ng justice yung mga taga Ilocos Sur. Pansinin mo naman yung mga kababayan natin doon, Ombudsman. Hindi lang yan ito pang si Inday Sayad yung kanyang plunder, yung kaso nila Iyutman tsaka itong si Man Scarpio na isinampa rin ni Sentre dyan. So ang dami pang nakapending hanggang ngayon dyan. Yan ang unahin ninyo. Hindi yung pinipilit ninyo kahit hindi niya nga maluto-luto yung kay Kong Martin dahil wala naman talaga kayong ebidensya. Ngayon, nag-recant pa. O di ba hindi nagkaigi yung kay Bunoan, ngayon nag-recant pa ito. So kalimutan nyo na lang yan, i-abandon nyo na lang yan kung wala naman talaga kayong ebidensya at mag-focus sa kung saan may mga mas madaling palakaring kaso at puno na ng mga ebidensya, kumbaga low-lying fruits na ito. Ba't hindi na lang ito ang inyong mga pitasin? Katulad nito sa mag-inang yan, yung nakapending, tulad na sinabi ko, kay Sabit, kila Inday Sayad, kila Man Scarpio, kila Iyutman, di ba? So, yun lang. Bago ako matulog, at least nakapag-content pa ako. Sa mga bobo dinilis at may sayad dyan na nyo, ang tata nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo, manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay lagi high blood. Aray ko po, paldong. Diyos ko po, Lord Rudy. Ibang klase talaga itong si Alfred Oxat, Kasi titistigo si former Lin laban kay Loren. Hindi, si Lito Atienza. Hindi. Patay na yan, di ba? Si Lin. Si Mayor Lin, patay na yan, di ba? Si Lito Atienza. Hindi si Mayor Lim. Ang alam ko kung daw nagkakamali, patay na yata. Correct me if I'm wrong, Gandang hapon, Idol Maestro po. Mamungay. Bibiang Vloggers, hello. Roberto Cabe from US to, si Roberto Cabe. Shout out. Alright, next topic tayo, Mabsat. Second to the last topic tayo. Mabsat, maglalabing si Maestro 60 plus pa lang yung like natin. Baka naman,
Gawin nyo ng 100, 400 plus tayong nandito mga kakabsat. Ha? 400 plus pero wala pang 100 yung like. Baka naman, no? Wala pa sa 1/4 ang nagla-like. Like tayo, Mabsat. Wala pong bayad yan. Maraming salamat. Countdown tayo sa next topic natin. Here we go.